not vote for Pacquiao because he is a liar. Salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt at ako na ang bahala within 1 week may gawin ako. Maglista ka. So eto lang po tayo, patungkol tayo ito kay Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao. So dapat pa kaya nating iboto o ibubuto pa kaya siya ng maraming mamamayang Pilipino? Dahil nagkaroon na ng issue patungkol dito kay dating Pangulong Duterte at mismong tahasang sinabi ng dating Pangulong Duterte na wag iboto itong si Manny Pacquiao. Dahil nga sa nasabi nun ni Senator Manny Pacquiao na ang umano'y pamamahala ni Duterte ay nagkaroon ng maraming aligasyon, korupsyon o hindi maganda yung kanyang pamumuno. At doon nga mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte na wag iboboto itong si Manny Pacquiao. So number 50 yan, si Manny Pacquiao. 50-50 po ngayon, o baka para sa akin 10% lang ata ang kanyang pagkapanalo kung mananalo, o hindi talaga mananalo at asin niya si Manny Pacquiao. Kasi naging senator na po siya. Ano po ba ang kanyang nagawa nung naging senator siya? Yung panunungkulan niya, ano ba ang ginawa niya sa Senado? Siya ba ay nakatulong sa bansa o tawag, no? Kasi ngayon election, yung tao mulat na gising na. So bihira na ngayon ang mga taong bumuboto ng sikat na artista na lang o sikat na re-release na lang. Kahit si Manny Pacquiao nga, ito ay nagbigay sa atin ng karangalan sa bansa sa larangan ng boxing at tumakbo pa nga itong presidente noong 2022 dahil medyo angat na nga ang kanyang pangalan, pero hindi siya nanalo, hindi siya pinalad dahil iba naman yung boxing, iba yung patungkol dito sa Senado. So kayo na mga botante, ang ilan ng araw na lang po, 1 linggo na lang, election na. So maghanap po tayo, busisihin po natin ang mga kandidatong tumatakbo na kung ano-ano lang po ang pinaggagawa ngayon. Yung iba ngayon nagluluto na lang, pinapakita sa social media para lang makilala o masabing okay yan siya, iboto natin yan. Yung iba ay nangingisda na lang, di ba? Kung ano yung ginagawa ng mga mahirap, ginagawa na ngayon yung mga pakitang tao, nagsilabasan na. Yung hindi naman mga tao, pagkatapos kasi ng eleksyon, hindi naman sila magpapakita, hindi na lalabas, hindi na lalapit sa mga taong mga mahihirap. Ayaw na tayong haharapin. Mabuti lang yan sila pag nangangailangan ngayong eleksyon. Senator Manny Pacquiao, pasensya na po, pero kahit nga siguro sa Jensan o dito sa Jensan o sa General Santos, kung saan lugar ng Manny Pacquiao, baka hati na rin pa dahil nga sa aligasyon patungkol sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon kasi itong Pilipinas o itong bansa natin, parang si Tatay Digong na po, yung mga sinabi niya, yun na yung sinusunod na yun ng mga tao. Tulad na lang dito yung isang bagong issue ngayon na yung bigas na ibababa ng 7 pesos. Tapos ngayon nilalabas ng mga ating pamahalaan na gawing 7 pesos na daw o 7 pesos na lang yung kilo ng bigas. Hindi nga napagawa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ngayon gagawin daw nila kasi eleksyon, no, di ba? Gagawin nila kasi parating yung eleksyon. Matatapos na lang yan, hindi naman yung mangyayari. So mulat na po tayo, gising na po tayo, kaya wag po nating iboboto. Wag mo iboto si Manny Pacquiao. Ako hindi ko iboto, sa totoo. Hindi ko iboboto si Manny Pacquiao, hindi dahil sa sabi ni Duterte. Hindi lang dahil doon. Kung hindi, wala naman. Hindi naman siya akma doon sa Kongreso o sa tinatawag yun sa Senado. Boxing is boxing, pero yung panunungkulan hindi. Marangal na tao, mabuting tao. Yun nga lang, hindi siya
ano sa magulo kasi pag ibubuto ng Senado against doon sa kabutihan. Si Laila de Lima, yun, huwag talaga ibuto yan si Laila de Lima. Tito Soto nga, ako, Tito Soto, ilang taon na itong nanalo sa takbuhan. 5 beses na ata, 30 years. Akala mo sa 30 years, tama na siguro yun. Tama na siguro. Ito si Tito Soto, wala naman to, hindi naman to against kay Sara Duterte. Hindi na masyadong sa salita. Cool na cool tong tao to, pero andyan maraming tumatakbo na maganda din yung hangarin. Mabuti kasi minsan hindi natin kailangan ng matalino talaga. Yung sumunod lang ng tama, yung sumunod sa kabutihan. Yung mga sumusunod kay Duterte, mabuting tao. Huwag na ibuto natin yung mga adik. Yung mga adik nga, nagbago na. Bagong Pilipinas, nagbago na tayo. Binago na tayo ni Kadigo. So wag po natin iboto. Itong si Bong Revilla, talaga idol ko to sa pagka-artiste. Ilang beses, bata pa ako nung idol na ko. Tapos ilang beses na ito naging senador. Senador na ito na-issue ito sa DAP o yung pork barrel noon. So plunder yun karon. Nakulong pa nga ito. So tumatakbo pa rin yun, di ba? Tapos kung ano lang ginagawa sa publiko para lang makita lang tao na ayos pa to, pero pagdating ng manggugulo lang yan. Ang dami nang gugulo dyan sa Senado. Hindi naman natin sila binuto para dyan magulo. Ang dami mga kung ano sinasabi, hindi na inaasikaso kung anong dapat asikasuhin sa bansa natin, kung ano yung mga problema talaga na sa atin, hindi naman pagdating yan, pag nananalaw yan, puro na sila baayos na sila ng baayos dyan, kung anong pinagreklamo nila, hindi naman sila binuto para dyan. Binuto natin sila para ang tungkulin nila protektahan tayo, kung anong atin ay atin, tulungan tayo. Ang dami ng ginastos na yan, patarpulin dito, kampanya dito, ang daming ginastos na yan, milyon na ginastos na mga yan. Pagdating naman, hindi naman nila gagastos ng milyon para itulong sa atin. Isasahod na sila nun. Hindi naman lang kukuha ng sahod nila. Yun kung ano saan lang galing yung pera nila panggastos para sa kampanya. Hindi mo lang ibinigay sa mga taong bayan. Diba? So maraming salamat po. Shoutout pala sa mga bagong followers natin. Maraming salamat sa suporta ninyo. At sana po ngayong eleksyon gagampan natin yung papel natin. Wag na tayo sa alyansa. Hindi natin kailangan ng bagong Pilipinas. Binago na tayo noon. Ginawa naman natin ng pangit na naman yan.